Hi guys! Ayan, welcome sa ating YouTube channel. Ayan, matagal-tagal tayong hindi nag-update dahil maraming nangyari sa ating buhay sa mga nakaraang buwan. So ayun, wala na nga tayo sa Hong Kong. Sa mga nagtatanong kung paano pumunta ng Hong Kong, yung mga proseso, may mga upload po ako dyan. Pero as of na, yung mga nagtatanong kung paano pumunta sa Russia, naku guys, kung maganda ang trabaho nyo dyan sa Hong Kong, wag na kayong pumunta dito sa Russia. Kung sa kalayaan ay mas maganda sa Hong Kong, so dito sa Russia, mas malaki naman yung kita pero may limitado yung ating kalayaan. So ayun nga guys, so hindi ko naman kayo hinikayat na pumunta rito. Ay kung gusto niyo naman pumunta, why not, diba? Baka nandito yung inyong mga journey or yung inyong mga malay nyo dito kayo yayaman, di ba? So, yun nga lang, kung pupunta ka ng Russia, kailangan maano talaga yung loob mo, malakas yung loob mo, ayan, hindi ka patitinag sa mga stress, sa mga problema, ganyan. So, kung paano nga pupunta dito sa Russia, ayan yung ating tatalakayin. So, yung mga gustong pumunta ng Russia, hindi ko kayo hinihikayat ha. Sa mga may gusto lamang po. So, ayan, dito kasi may tatlong klase ng visa. Merong tourist, meron, yung isa, working visa, at may isa pa, ayan, ay isipin natin kung ano pa yung isa. Commercial visa. Yon yung tatlong visa na yun. So, itong mga tatlong visa na to ay may kamahalan naman siya, pero hindi ko alam kung magkaano yung halaga. So, meron sa inyo mag-invite. Ayan, pag mag-invite na kayo, kailangan nyo nang magpa-stamping. Ayan, yung iba nagpapa-stamping sa Hong Kong, yung iba may stamping sa Hong Kong, meron ding stamping sa Armenia. Ako kasi sa Armenia pa ako na-stamp. So, double-double yung ating gasto. So, yun lang. Pag meron na kayong nag-stamping, na-release na yung inyong visa. So, pagdating nyo dito sa mga working visa, kasi like me, so nagpa-stamp ako ng visa sa Armenia. So, binigyan lang ako ng visa na I think 28 days. Ayan, na pumasok dito sa Russia. Kung hindi ako nagkakamali, kung 28 days or isang buwan, yon. Pagkatapos nun, kailangan yun maprolong. So, ito yung working visa ha. Kailangan yung maprolong. So, pag naprolong yon, so marami pang proseso ang gagawin mo pagdating mo dito sa Russia. Magbabiometric ka, magme-medical ka. Ayun, pagkatapos ng mga yon, ipoprolong yung visa mo. So, yung visa na yon, maprolong siya in 1 to 2 months, I think. Yan, ganon yung hihintayin mo bago ma-release yung another 1 year na visa mo. So, ganon siya. Hindi siya tulad sa Hong Kong na pagpasok mo na Hong Kong, legal na lahat. Ay, magkatrabaho ka na laang. Yun yung gagawin mo. Pero dito guys, may kahirapan kasi sa visa. Kaya, yung iba, nahihirapan din kumuha. Mahirap kumuha tapos may kamahalan. So, yun lang guys. So, hindi basta-basta yung ating working visa. So, yung working visa natin, pag nagkaroon ka ng working visa, magbabayad ka pa ng tax. So, dito tayo ngayon nagkakagulo sa tax, no? Kasi yung tax dito ngayon ng working visa tulad ng karamihan ay sinasabi nila 60,000 rubles. So, magkano na yung sa ating money, diba? Malaki-laki din yun. So, ang sahod lang naman kasi dito, yung mga iba ay 120,000 rubles, yan, ganyan. O kung 60,000 yung iyong tax, nahati na. So, yun. So, pag-isipan nyo muna bago kayo mag-apply dito sa Russia. Yun lang guys, sana nagustuhan nyo ang ating kaunting kaalaman sa mga gustong pumunta dito sa Russia. So, itong video na to sana makatulong sa inyo. Kung nagustuhan mo naman ang video to, share mo naman at bigyan mo na pa ng like. Thank you! Bye-bye!